Siniguro ng Armed Forces of the Philippines na hindi magpapasindak ang Pilipinas sa China sa ikinakasang bagong resupply mission sa BRP Sierra Madre. Hindi raw kasi malabong harangin ulit ng China ang Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ang pambobomba ng tubig ng China sa dalawang bangka ng Pilipinas hindi raw malayong maulit sa ikinakasang panibagong resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay International Security Expert Ray Powell, posibleng nakaabang na ngayon sa Ayungin Shoal ang barko ng China Coast Guard. Pupwesto rin anya ang China Coast Guard Ship 3303 sa Mischief Reef. Baka raw tumulong ang barkong ito sa pagharang sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin. Sa isa namang retweet ni Powell mula sa post ng South China Sea Watcher at journalist na si Duan Dang, nakalagay na bukod sa CCG 3033 ay may dalawa pang high-speed vessel na dineploy ang China. Hindi pa natin ito makumpirma sa ngayon, bagamat totoong 85% ng mga sasakyang pandagat na nasa pinag-aagawang teritoryo ay sa China. Sa kabila niya, naninindigan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner na hindi tayo pasisindak sa China, lalo't may karapatan tayo sa Ayungin Shoal. It is our obligation, it is our right to bring supplies to our troops. And dun sa Ayungin, kahit na sabihin ng China na bawal i-repair yun, hindi po pwede yun because that is a commissioned ship ng Philippine Navy. Nakahanda rin daw ang Pilipinas sa mga posibleng panghaharas ng China. Maaring i-water cannon ulit tayo, maaring harangin ulit yung mga barko natin. We are expecting this, but we have also courses of action that we can take. Noong nakaraang linggo, dumalo si Browner sa taunang pagpupulong ng defense leaders na ginanap sa Fiji. Layunin nitong isulong ang rules-based international order sa rehiyon, lalo na sa karagatan. Dito isiniwalat daw ng AFP chief sa harap ng 25 mga bansa sa Indo-Pacific region ang mga agresibong pagkilos ng China sa ating teritoryo. Ipinakita niya ang pagbomba sa atin ng tubig ng China. Nagulat sila, no? In fact, sabi nung ating mga ally at mga partners ay mabuti at present natin yon because the world needs to know what's happening in the South China Sea. Sa kabila niyan, muling nanindigan si Browner na dapat sumunod ang China sa international law. Pero ilang beses nang iginit ng China na hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitration Award na pumabor sa Pilipinas. Bagamat walang nilagdaang formal na kasunduan na magtatakda sana ng tamang asal, lalo na sa mga pinag-aagawang bahagi ng karagatan, dapat daw panindigan at ipakita ng China ang ginawa nitong pagsang-ayon sa international law. Sa gitna ng tumitinding tensyon dahil sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, lumabas kamakailan ang report ng Kyodo News Agency ng Japan na plano raw ng Amerika, Australia at Japan na magsagawa ng trilateral naval exercise sa rehiyon. Pinabulaanan niya ni Browner. As far as we are concerned, hindi natin alam kung saan galing ito and that per coordination with our counterparts, walang exercise among these three nations. No? That is ongoing in the next few weeks. Baka anya nalito lang ang news agency ng Japan dahil may kasalukuyang joint exercise sa bansa, ang Philippine-Australia Amphibious Bilateral Exercise na ALON. Pero gate ni Browner, hindi sarado ang pintuan ng Pilipinas sa posibilidad ng naval exercise. Gustong-gusto natin yun na magkaroon tayo ng joint exercises with our ally, the US, with our partners, Australia, Japan. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.